si Chairman at former Senator Richard Dick Gordon. Magandang gabi po sa inyo, Mr. Chairman. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Mr. Chairman. Thank you, Bombo Dennis Hamito and Bombo Everly. Thank you for inviting me here today. Oo, kunan lang po namin kayo ng reaksyon sapagkat ngayon lamang mga ilang minuto po yung nakakalipas ay natanggap din po namin yung impormasyon na yung Office of the Ombudsman kasama pala doon sa mga pinakakasuhan itong si former Secretary of Health Francisco Duque III at yung reaksyon na rin po ninyo doon sa pag-usad ng reklamo doon sa mga involved sa Parmalee deal nung nakalipas po na administrasyon, Mr. Chairman. Well, dapat congratulate natin ang Ombudsman dahil kahit paano umuusad yung kaso. Napakalaki nitong kaso nito. One of the biggest cases in the Philippines na talaga makita mo kung kailan tayo hirap na hirap, nag-i-cause tayo sa pandemic, marami namamatay. Sinamantala tayo ng ilang mga mamamayan na banyaga pa yung karamihan na inubos yung pera ng gobyerno na 12 billion. Yung pala nakikisisita namin. 42 billion yung transfer ng DOH dito sa PSDBM. Pero ngayon nakikita natin na hinahabol na sila ngayon dahil yung lumabas kahapon, sinama na yung si Lin Wei-Xiong. Kung saan yan, Lin Wei-Xiong na yan, isang banyaga, nakasama ni Michael Yang na hindi nagbabayad ng buwis at isang protector nila na malapit kay President Duterte. At ito ay ginamit na yung pera na mailabas na yung pera. Siya lang ang pwede maglabas ng pera. Merong board resolution na pawang siya lang ang maglalabas ng pera. Ibiro mo yan, paano na ilabas yan? Samantalang kung ikaw ay a person na, halimbawa, dapat magpaliwanag kung saan mo kinukuha yung pera. Pag naglabas ka ng pera, dapat ipaliwanag mo. Nangyari dito, nailabas yung pera na ilan sila mga banyaga. Yung presidente, banyaga, taga Singapore, nagkaroon pa ng kaso sa Taiwan yon. Pagkatapos ngayon, si Lin Wei-Xiong, kasama yan. Yan ang nagtatago na matagal sa Dubai. At yung asawa niyan, na pangalan ay si Rose ay nagkakaroon ng kotse, nanganganak ng garahe niya ng sari-saring magagarang kotse at nakatira sa Dasmariñas at later on sa Forbes. So makikita niyo na talagang malaki ang sindikatong humuthot ng pera ng bayan habang tayo nag-iikahos. Mabuti naman at ang Ombudsman, pinagpatuloy yung kaso ngayon at pinail nga namin yung kaso. Si Secretary Duque, sunod-sunuran kay President Duterte. Dapat ang managot talagang tunay dito ay ang Pangulo sapagkat siya lahat ang nag-appoint niya mga yan. In-appoint niya si Secretary Duque, kaibigan niya si Michael Yang na pinagtatanggol niya ng mabuting tao na nagdinegosyo lang raw. At ang mga kasama ito si Lin Wei-Xiong, may mga litrato sila sa China, may mga litrato sila dito sa bayan. At pagkatapos makikita ninyo na sunod-sunod ang paglalabas ng pera. Pero ang lumalabas sa investigasyon namin at saka ngayon ang Ombudsman, hindi dumadating yung mga binili, may misdelivery, walang na-receive, maraming ospital sa Mindanao. So talagang inambush nila yung pera at hindi nila may paliwanag ngayon. Ngayon dapat talaga habulin na lahat yan para mapawi ang uhaw ng tao sa katarungan sapagkat kung di natin ipapakita yung katarungan talagang palagi tayong lalamunin ng mga dambuhalang mga corrupt at mga politikong walang budhi na talagang magsilbi sa bayan ng matino. Mr. Chairman, doon sa binabanggit po ninyo kanina, nasa 12 million, tama ba? Billion. Okay. 12 billion yung pinag-uugatan. Billion, yes. 12 billion yung pinag-uugatan itong umuusad na usapin dyan sa Ombudsman. Pero kayo, nakasilip pala kayo ng nasa 42 billion. So, may inaasahan pa ba kayo, Mr. Chairman, na o kaya may ine-expect pa kayo ng mga personalidad na maisasama rito sooner or later at may mga additional cases pa ba na posible pong maihain o maisampa laban doon sa mga individual na kasama na dito sa batch na ito ng mga nakasuhan? Magaling na abogado si Justice Samuel Martires at I'm sure his staff is very good at
nakikita ko may malasakit sa bayan, no? Dahil kala natin, kalimutan na. Pero nung pinailan si Lau, at saka si Lin Wei-xiong, si Leong, ginawa pa siyang Deputy Ombudsman ni President Duterte, at pati yung kasama nila sa Davao, ginawa rin Deputy Ombudsman sa Mindanao. So makita mo talaga nagtatakip para pag nagkaroon ng investigasyon, mapagtatakpan nila yung kanilang amo na si President Duterte. Pero makikita mo, lumalabas na ngayon talaga na etong Lin Wei-xiong na kung saan binigyan nila ng Secretary Certificate na siya lang ang tanging makakapaglabas ng pera bawat kinukuha nila sa gobyerno. Now, hindi ko na naabot sa 42 billion, inaabot ko lang yung 12 billion dahil kilapusan tayo sa oras. Pero makikita nyo, sino ba ang nag-umpisa nito? Sino nagpalipat ng pera? Si President Duterte. Kanina niya pinalipat yung pera? Kay Secretary Duque na siya nag-appoint. Kanino dinala yung pera? Sa PSDBM. Sino yon? Si Lau, si Leong, at iba pa. Mga pawang appointee niya lahat yan. At pagkatapos, nung nakakapaglabas sila ng pera na walang kumu-question, nung tumakas yung mga kasama nilang Indiano, ano nangyari? Doon tumakbo sa Davao at doon sasakay ng eroplano patungo sa Dubai. Nahuli ng Blue Ribbon Committee yan sa pamamagitan ng Senate Sergeant at Arms. Bago sumakay, nakita nyo may charter ticket na charter plane. Nagkila ka ng eroplano para sa iyo at yung pamilya mo para makatakas sa Pilipinas. Nahuli sila kaya pinakulong ko sila sa Pasay City Jail. So sinasabi ko rito, hindi mangyayari ito kung hindi kasama si President Duterte, kung di siya nagsimula, at hindi mangyayari kung di niya pinaharap na gabi-gabi tinitira pa nila kami, hindi nawala yung tira sa akin, pero makikita nyo, pinagtatanggol nila si Michael Yang. At si Michael Yang talagang walang binayad na buwis sa loob ng 17 taon na tayo, no? 19 na taon. 200,000 lang ang binayad na buwis. Ang lalaki ng building niya sa Davao at ang lalaki ng building niya sa Manila at saka sa Clark Field. At makita nyo, sama-sama sila, yung family, pinabago lang nila ang pangalan dito, nasabit na sa Taiwan, bumapunta rito, marami pa na silang ninakaw dito lalo, at makikita nyo, talagang tatakas na sila sapagkat pinapatakas sila para hindi na maharap. Hindi natin tinigilan, at ang tao talagang sabik na malaman talaga kung sino ang mapaparusahan. Natutuwa naman ako at mapaparusahan sila pagka natapos ang kaso. Kaya kung titingnan nyo yung report natin sa Blue Ribbon, kompletong-kompleto yun. Lahat yun under oath. Pati si Michael Yang nakasumpa. Lin Wei-xiong hindi namin nahuli yan. Kaya mabuti nahuli yan. Nasa Dubai. Lahat sila Lau, lahat yung mga tao niya na humarap doon, nakasumpa. Sa mga makatuwid, pag tinawag sila sa husgado, pwedeng gamitin sa kanila yan to confront them yung sinabi nila sa Blue Ribbon at dyan sila mahuhuli. Katulad yung napapanood yung kay Trump nahuhuli sa mga testigo, yung mga pinagagawa nilang kalokohan. Okay. Mr. Chairman, one just last point. Dahil nababanggit po ninyo yung pangalan ni former President Rodrigo Duterte. Kayo... Dapat yan. Kayo po... responsibility yan Yes. Ito po, siguro, yung direktang rekomendasyon, kayo po ba, kasama po ba yung pangalan ni former President? Bagamat siya ang nakaupong presidente noon, pero meron bang posibilidad na kayo bilang nag-imbestiga dito sa usapin na ito ay imungkahi sa Office of the Ombudsman na ibilang din itong former President sa mga kakasuhan dyan po sa issue na yan? Alam nyo, papadala ko kayo ng copy ng report ng Blue Ribbon Committee. Ang pumirma doon, Sham. Yung iba hindi pumirma dahil natatakot mag-i-eleksyon doon. Di ba ako na-disgrasya sa eleksyon dahil dyan? Okay lang yun. Walang problema yun. Pero lahat siya nakalagay, pati si President Duterte, pinarecommend ko na filean pag hindi na siya presidente. Kapag noon meron siyang immunity from suit. Pero ngayon, dapat magpaliwanag siya. Bakit mo patatransfer yung 42 billion? Ang DOH, kaya nilang bumili. Kung gusto nila, may budget yan. Ba't sasabihin mo sa DOH, i-transfer mo yung pera na 42 billion, ibigay mo sa PSDBM, mga bata ko na andyan, sila Lau, sila Leong, at yan lahat, ay lumusay at nakita nyo ang kumukuha, nagkakaroon ng magagarang kotse, mga Lamborghini, mga
Ferrari, Porsche, nakita nyo lahat sila, hindi pa natatapos, may mga ganda ng kotse, at pagkatapos tumatakas pa, doon pa tatakas sa Davao City Airport, at makita nyo, sino punot dulo ang presidente ng Pilipinas, at dapat magpaliwanag siya. Kung talagang tuwala, sabi niya, not even 1 week of corruption. Pero pag tinignan mo ang datos, gabi-gabi, tinitira niya ang COA. Gabi-gabi, tinitira niya si Senator Gordon at ang Blue Ribbon. Ako mismo talaga binabanata niya ako. Okay lang, karapatan niya yun. Pero bakit niya ginagawa yun? Sapagkat pinagtatakpan niya yung kabuktutan na ginawa nitong mga taong nilagay niya. Hindi kayo makakapagtago niya sapagkat lahat yan, ebidensya na ngayon, pati yung mga pinagsasabi niya ng araw, magagamit sa inyo para kayong dumura sa langit, babalik sa mukha niyo yan ngayon. With that, maraming salamat Mr. Chairman at muli ay na lumutang itong usapin po na ito at kayo mismo na nagrekomenda ng mga bagay po na yun ang aming nakausap. Thank you so much at magandang huwag natin kalimutan si Senator Hontiveros, siya rin ang nag-file ng kasong yan. Ha? Kasi kung kami, pag gimmick-gimmick lang, hindi na namin ipa-file. Kaya hinahabol yan ngayon at napakapasalamat ako na yung ombudsman, tinutuloy yung kaso sapagkat nakikita niya na talagang maraming mga Pilipino na nag-aabang na magkaroon ng katarungan at mahuli yung mga nangungulimbat sa ating bayan na talagang bilyon-bilyon ang ninanakaw at kung makalusot yan, talagang hindi lang tayo naghirap sa yaman, naghirap pa tayo sa moralidad natin. Thank you so much Mr. Chairman at magandang gabi po sa inyo. Thank you very much, Mambo Dennis.